Good morning, tita. Bati ni Grace sa tiyahing kasalukuyang nagdidilig sa hardin. Alas 10 na ng umaga at kagigising lamang na. Good morning din, iho. Bakit kape lang iniinom mo? Bakit di ka muna mag-breakfast? Puna nito. Malapit na po ang lunchtime, tita. He guiltily smiled. Sorry, I overslept. Isang mahinang tawa ang pinakawalan nito. It's okay, iho. Alam naman naming naninibago ka pa sa oras. Sigurado ka ba ay mo mag-almusal? Okay na po to. Anya na tinaas pa ang poswelo ng kape. Hindi rin naman ho ako sanay na nag-aalmusal. Hay nako, that's a bad habit. You should always eat breakfast. Litanya nito na sanagot na lamang niya ng iling. Lagi nang maalaga, lalo na sa pagkain ng kanyang tita Nelly. Isa rin kasi tong nurse katulad ni Liz. Nagpasya na lang tong tumigil na sa propesyon nang ipanganak ang kanyang pinsan. Kung sa bagay, malapit na nga magtanghalian. Nagpaluto pa naman ako ng paborito mong tahong na inadobo sa gata. Wow, ang sarap naman nun. Yun nga ang namimiss ko abroad eh. Lumapad ang ngiti ni Gray. Pero parang wala naman po ako nakitang niluluto ni Manang Mildred sa kusina. Hay nako, iluluto na nga sana ni Mildred kaninang ulam na yun. Biglang dumating si Danny. Ayun, inako ng pagluluto. Maya-maya lang nandito na siya dala yung niluto niya. And believe me, knowing that girl, hindi lang yun ang kanyang bitbit. Natatawang sagot nito. Mabuti na lamang at nakatalikod to sa kanya, kaya hindi nito nakita ang pag-ismid na ginawa niya. Mukhang labas-masok na ang babaeng yun dito, tita. Ay nako, tama ka. Magkaibigang matalik si Liz at ang batang yan. They have been friends mula pa nung lumipat sina Danny dyan sa dating bahay ninyo. Muntik nang maibuga ni Gray ang iniinom na kape. Nagtatakang nalingon siya ng tiyahin. Ano nang nangyari sa'yo? He faked coughing. Okay lang ako, tita. Nilapag niya ang tasa ng kape at muling nagtanong sa kausap. Ibig niyong sabihin, sina Danny ang nakatira dyan sa dati naming bahay? What happened to the previous owners? You mean, sina Mrs. Valdez? Yung kaibigan ng papa mo? Isang tango ang isinagot niya. Her husband died 2 years ago, kaya nagpa siya yung isang anak niya na isama na siya sa Amerika. Pero sa kanila pa rin naman yung bahay, inuupahan lang ni Daniel. He nodded. Sino ho ba ang kasama ni Danny dyan? Inginuso niya ang katapat nilang bungalow. Actually, she's living alone. Nasa Japan ang mommy niya at may sarili ng pamilya. And as for her father? Sandaling tumigil sa pagsasalita si Tita Nelly at inayos ang isang paso na nawala sa lugar. Hindi niya alam kung nasan ang kanyang ama. Anak lang kasi siya sa labas. Parang baliwalang patuloy nito. He became silent for a minute. There was a deep frown on his forehead when his aunt turned to look at him. You seemed so surprised. Hindi ka siguro makapaniwalang alam kong halos lahat ng tungkol sa personal na buhay ni Danny, ano? Nangingiting tanong nito. Well, we all know. Dahil simula pa lang pinagdapat ng lahat sa amin ni Danny ang tungkol sa pagkatao niya. Tinangka nitong buhati ng isang paso. Tumayo siya para tulungan ng tiyahin. Nang mailagay niya to sa gusto nitong pwesto, nagpatuloy to sa pagkukwento. Alam mo, yan ang isang kinagusto ko dyan sa batang yan. She is not pretentious. Katwiran niya, malalaman at malalaman din naman daw namin ang tungkol sa pagkatao niya, kaya siya na mismo nagsabi sa amin. At mukhang nakuha naman niya ang loob ninyo. He commented a bit cynically. Mabuti na lang at hindi yon nahalata ng kausap. Mabait na bata yang si Danny. Medyo sumusobra nga lang pagiging prangka kung minsan, pero maaasahan mo yan. And she's also one sweet girl. Kaya nga magkasundo sila ng pinsan mo eh. Halos pareho sila ng pag-uugali. Except that Liz is a more decent dresser than her. Gusto sana niyang idugtong. Muli niyang inabot ang tasa ng kape at uminom. Sa gilid ng kanyang mga mata nakita niya kung paano siyang titigan ng kanyang tiyahin. May problema po ba? Nagtatakang tanong niya. Wala naman, iho. Ngayon ko lang kasi napansin na parang interesado ka kay Daniel. May himig panunukso ang tinig nito. Even her eyes were dancing. Grail rolled her eyes heavenward. Oh please, tita. Huwag mong sabihin pati kayo may balak ng pumapel na matchmaker. Eksaheradong reklamo niya. Tumaas ang isang kilin nito. Her eyes never leave him and her smile never fade from her face. Wala pa ho akong balak.
na pumasok muli sa isang relasyon, tita. And honestly, I don't think I can. Ever again. Malungkot siyang napangiti. Narinig niya na pabuntong hininga ang kanyang tiyahin. Kumilos to at naupo sa tabi niya. She held his hand in hers. I know how you feel, Gray. You've been through a lot and I cannot even imagine the hurt that you've felt. Pero hindi maghihilom masugat sa puso mo kung patuloy kang magmumukmok. Sometimes the most effective remedy for a broken heart is to fall in love again. Huwag mong pigilan ang sarili mo just because you are afraid of going through the same heartaches. It's the risk every one of us has to take. It's how we learn to value each relationship, no matter how painful the outcome has been. And you know what? In the end, when you finally found the one who is destined for you, you will realize that everything you've been through was worth it. Tanging tango lang ang naisagot ni Gray. Tama ang tiyahin niya. Hindi niya magagawang limutin si Shane kung patuloy niyang sasara ng kanyang puso sa muling pagtawag ng pag-ibig. Pero paano niya magagawang magtiwalang muli kung sa bawat baeng makakasalumuhan niya, mukha ng dating katipan na nakikita niya? God knows he already tried entering into a relationship again. Kahit nung nasa London pa siya, pero hindi niya talaga magawang lumimot. Naiiling na tumitig siya sa kawalan. Naramdaman niya ang ginawang pagpisil ng kanyang tita sa kamay niya. Hindi ko sinasabing pilitin mong sarili mo. Just go with the flow. Enjoy yourself. Don't run away from obvious admirers or probable prospects. Malay mo, isa pala sa kanila makakapagbigay ng kaligayahang hinahanap mo. He smiled bitterly. Pero paano kung gano'n na naman ang mangyari? Or worst, what if I end up as one hurting them? Tumayo si Tita Nelly. Marahan siyang tinapik sa balikat. Ikaw lang ang makakasagot sa mga tanong na yan, iho. It is all in your hands. Your judgment will make the call and determine the outcome. Matalinhagang payo nito bago siya iniwang mag-isa. He sat there for several minutes, silently contemplating everything that she said. Napukaw lang ang malalim niyang pag-iisip nang marinig ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Muntik nang kumawala sa kanya isang ungol nang mapagsinong may-ari nito. Don't run away from obvious admirers. Naalala pa niyang payo ng kanyang tiya, kani-kanina lamang. How come Danny's timing was always perfect? Napilitan siyang lingunin ng dalaga. Hindi niya maiwasang mapasimangot nang makita na naman ang itsura nito. Okay naman sana ang skinny jeans ng dalaga. Ang kaso, palpak na naman ang pang-itaas nito. Isang malaking scarf lang yata yon na itinali. Haltered fashion, sa leeg at likod nito para masabing tinakpan ang bahaging yon ng katawan. And for God's sake, she's not wearing any bra. And she was well gifted on that part. Paano to nagiging komportable sa ganitong ayos? He sure is not. Dahil unti-unti nararamdaman ni Gray ang paninigip ng pundiyo ng kanyang pantalon. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Asked the husky feminine voice. Bakit pati boses nito sexy sa pandinig niya? Umismid siya para itago ang pagnanasang hindi niya inaasahang mararamdaman kay Daniel. Talaga bang ganyan ka manamit? Hindi na nakatiis na pagtatanong niya. Nagkibit balikat ito at painosenteng tiningnan ang sarili. Why? What's wrong with my outfit? Disente naman eh. Disente? Tinatawag mong disente ang ganyang ayos? Nag-topless ka na lang sana. Di sinasadyang himutok niya. And he regretted his sudden outburst dahil nagmistula siyang isang kasintahan na nanermo ng girlfriend niya. At mukhang matalas ang pandaman ng dalaga dahil isang pilang ngiti ang agad gumuhit sa mga labi nito. Well, now that you have suggested it, I am tempted to try it pero... Isang malisyosong tingin ang ibinigay nito sa binata. Pakiramdam ng binata, lalong tumaas ang blood pressure niya and it has nothing to do with some chronic illness. Baka sa presinto na ako damputin kapag nag-topless ako kaya wag na lang. Isa pa, it's more exciting to leave something for the imagination. Patuloy pa nito. Lalo siyang nakadama ng inis. Hindi lang pala ito bulgar manamit, kundi bulgar din maging sa pananalita. Ano bang nagustuhan dito ng tiyahin niya? Padabog na kinuha niya ang walang lamang poswelo at niligpasan nito upang pumasok sa kusina. Ngunit ilang hakbang pa lang ang layo niya rito nang muli itong magsalita. Ang sabi ni tita,
Hindi ka raw makaka-move on kung mananatiling saradong puso mo. Natigilan siya. Galit na hinarap niya ang dalaga. You have been eavesdropping? Halos pabulyaw na tanong niya. Danny remained unaffected by his anger. Para pa ngang mas naging challenge dito ang nakikitang galit niya. Hey, hindi ko naman kasalanan siguro kung naabutan ko kayo nag-uusap ni tita. Tsaka ano namang masama kung marinig ko? It's a family thing. At hindi ka kabilang sa pamilya namin, he said harshly. Danny's smile suddenly faded and a hurt expression appeared on her face. Ang sakit mo namang magsalita, she accused. Bumakas din ang pagsisisi sa mukha ng binata. It was not her fault at hindi rin niya maintindihan ang sarili. Wala naman ngang ginagawang masama ang dalaga. In fact, she was being overly nice to him. But everything about her annoys him. At hindi lang siya nakaramdam ng ganon sa isang tao at sa isang babae pa. Para hindi na lamang humaba ang diskusyon nila, tinalikuran na lamang niya ito. I brought your lunch! Narinig pa niyang pahabol na sigaw nito na hindi na lang niya pinansin. May dala itong pagkain sa magkahiwalay na Tupperware. Ang isa naglalaman ng niluto nitong tahong na inadobo sa gata at ang isa naman ay kare-kare. Kung lumingon lang siya, nakita sana niya ang malungkot ng ngiti na sumilay sa mga labi nito. Nang makapasok, nagkulong siyang muli sa kanyang silid. Doon na lang niya hihintay ng oras ng pananghalian. Hindi na malayo ni Gray na muli siyang nakatulog. Nagising na lang siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Patamad siyang bumangon para buksan iyon. Parang bulang nawala ang natitirang antok niya nang muling makita ang nakangiting anyo ni Danny. Otomatikong nalukot ang kanyang mukha. Nandito ka pa rin? Bakit? Pinalayas mo ba ako kanina? Sorry ha, mahina kasi yung pick up ko sa mga ganong bagay eh. Pilosopong sagot nito. Naka-side view sa kanya ang babae. Nakasandal sa hamba ng pinto. Nakapumulsa ang dalawang kamay nito. At dahil wala itong suot na bra at maluwang ang tagiliran ng suot nito, naaninag niya ang bahagi ng dibdib nito. And involuntarily, his body reacted. Napamura siya sa kanyang sarili. Kung sinasadya ng dalaga na akitin siya, malapit na itong magtagumpay. Dahil ng mga oras na iyon natutokso na siyang hilahin ito, papasok sa kanyang silid. Tanggalin ang kabirasong telang tumatakip sa dibdib nito at damhin ang babaeng iyon na tiyak niyang magbibigay sa kanya ng walang katumbas na glorya. Muli siyang napamura sa kanyang sarili. Dumadagundong sa lakas ang tibok ng kanyang puso at nagsisimula na nga rin siyang pagpawisan. Sa kabila ng bukas na aircon sa kanyang silid, bigla siyang tumalikod dahil kung hindi, ipapahiya lamang niya ang sarili. His arousal was becoming obvious. Anong kailangan mo? Malamig na tanong niya, thankful that his voice did not reveal the sexual hunger he was feeling. Handa ng tanghalian, pinatatawag ka na ni Tita Nelly. Sige na, susunod na ako. Okay. At narinig nga niya ang pagkilos ito. He half-turned, expecting her to be gone. And oh, Gray, she paused. I think you'd better get a cold shower first. Humahagikik, hinila nito ang pinto at isinara. Damn! Gray cursed. Sa inis, nadampot niya ang isang unan at ibinato sa saradong pinto. He could picture Danny's mischievous face with her impish grin. Di sinasadya, napayuko siya at nakita ang ibabang bahagi ng katawan. Napaungol siya. Kaya naman pala, ganoon na lamang ang panunukso sa kanya ng dalaga. 10 minuto rin siyang nagbabad sa shower bago siya bumaba para kumain. Inaasahan na niyang kasalo nila sa tanghalian si Danny pero wala na ito, and he could not explain the sudden emptiness that he felt from not seeing her around. Kasalukuyan nagiinuman si Gray at ang mga kaibigan nito nang biglang bumukas ang gate at pumasok si Danny. Kaagad tong ngumiti nang makita siya. Hindi man gusto, nakadama pa rin siya ng pananabik sa muling pagkakita sa dalaga. Ilang araw din kasi tong hindi nagpakita sa kanila. Hi guys! Bati nito sa kanila. Oh Danny, long time no see. Lalo kayatang gumaganda at sumisexy ngayon ah. Bati ni Elmer. At lalo ding nadagdagan yung pagiging bolero mo. Ganting biro pa nito. Aba, hindi ako nagbibiro. Kung nagkataon ngang binata pa ako hanggang ngayon, liligawan talaga kita. Naka!
Tigilan mo nga yung ilusyon mo, pare, sabat ni Julius. Hindi ang ganyang hilat siya ng pagmumuka ang magugustuhan ni Danny. Aba, ay daig niyo pa si na Beauty and the Beast kapag nagkataon. Malakas na tawanan naman ang sumunod. Maging siya'y natawa rin sa sinabi ng kaibigan. Sino naman ang magugustuhan ni Danny? Yung tulad mo. Muling buska ni Elmer kay Julius. Hindi pa man to nakakasagot, sumabad na ang dalaga. Actually, si Gray ang type ko. Muntik nang maibuga ni Gray ang chaser na iniinom. Nasabi na ng kanyang tiyahin na prangka ang dalaga, ngunit hindi niya akalaing ganun to ka-prangka, not when all his friends are around. Parang iisang tao na sabay-sabay bumaling ang 5 na kaibigan niya sa kanyang direksyon. Di naman niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Tumikim na lamang siya bago inabot ang shot glass at nagsali ng whiskey. Ano ba yung iniinom niyo? Parang baliwalang tanong ng dalaga. Si Cesar ang sumagot. Patikim naman, ungot nito. Inabot ni Paul ang shot glass na may lamang whiskey, pero bago pa nito maiabot yun sa babae, pinigilan niya na ito. Masyadong matapang yan, malalasing ka. Naku, si Danny pa. Pabayaan mo na nga, Gray. Matibay naman ang bituka niyan. Pigil ni Paul. Inalis nito ang pagkakahawak niya sa kamay nito na may hawak na baso. Ngunit mabilis niyang inagaw yon at inisang tungga lamang ang laman. Gumuhit sa lalamunan niya ang mainit na likido. Ilang pares na nagtatakang mga mata ang nakatitig sa kanya. Sa kanyang harapan, tahimik lamang na nakatayo ang nakangiting si Danny. Oh, Gray, you're so overprotective. How flattering. I am not trying to flatter you, Danny. I am just saving you from making a fool of yourself. Matapang ang alak na ito at madaling makalasing. And besides, hindi gawain ng isang disenteng babae na makipag-inuman sa mga lalaki. Sandali itong tumitig sa kanya. Pero kung sa bagay, I cannot seem to find anything decent about you. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Seryoso at diretso nitong sinilubong ang nanunuyan niyang mga mata. Biglang napuno ng tensyon ang umpukan nila. Isa sa mga kaibigan niya ang tumikhim habang tahimik lang na naghihintay ang iba sa gagawin ng dalaga. Kaya ba ganyan na lamang ang reaksyon ng inyong katawan kapag nakikita mo ko? Now it was his turn to be surprised. He had underestimated her again. He chuckled. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Danny. You must be out of your mind para isipin na pinagnanasaan kita. Sa mismong bibig mo nang galing yan ha, hindi sa akin. Nanghahamong sagot nito. His lips formed a thin line. Bakas ang iritasyon sa kanyang mukha. Pwede ba? Umalis ka na? Nakakaabala ka lang dito. Nakakaabala o nakaka-distract? Your friends seem to welcome my company here. Well, I don't. Tumayo siya. His towering form made her back away a few steps. Pero sandali lang ang pagkabiglang ipinakita nito. Wala akong pakialam kung ano man ang iniisip mo. I don't want you. At kahit ano pang gawin mo, hindi ko matatanggap ang presence mo. Everything about you annoys me. Kaya itigil mo ng pagpapantasya mong gusto kita. Dahil kahit kailan hindi mangyayari yon. Gray, mukhang di naman tama yung... Hayaan mo siya magsalita, Elmer. Lasing lang yan kaya nagwawala ng ganyan. Pigil ni Danny ang pangiti-ngiti pa. Imbes maalarma sa nakikitang pagkainis niya at masaktan sa kanyang mga sinabi, waring naaaliw pa ito. Humakbang to palapit pero agad ding hinarang ni Julius. Danny, pasensya na ha, but I think mas makakabuti na pumasok ko na lang sa loob. Tinitigan to ng dalaga. Bandang huli, bumuntong hininga ito at yumuko. Well, I guess tama ka. Masyado na ngang mainit ang hangin dito. Mukhang sasabog na nga yung lolo nyo. Killjoy talaga. Pabulong at pilang sabi pa nito. Lalo namang nag-init ang ulo ni Gray. Nagsalubong ang dalawang kilay niya. Naghahamon ka ba talaga ng away? Hindi no. Yan laki mong yan hahamunin ko. Aloko sira. Baka kusala ko pulutin kapag inumbag mo ko. Pairosenteng sagot nito at nilagpasan siya para pumasok sa loob ng bahay. Hindi malaman ni Gray kung lalong maiinis or matatawa sa itsura nito. Her face was so comical that he couldn't help but grin. Naiiling na hinayaan na lamang niya ito. Sa pag-aakalang nakapasok na ang babae, ipinagpatuloy niya ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Nagulat pa siya nang muling marinig ang tinig nito. Alam mo, Gray,
Hindi ako nagbibiro kanina nung sabihin kong type kita. If I remember it right, ang sabi ni tita, don't run away from obvious admirers. And I obviously admire you, so, deductively speaking, what she meant was, don't run away from me.